So for today's video ay ako nga pala ay nagdadamo. So yan nga pala yung aking pinagkakaabalahan habang nasa bahay ako at walang pasok yung mga anak ko at saka wala akong gawain sa bahay. Minsan kasi naboboring ako. So ito nga pala yung aking pinagkakaabalahan. Kaya minsan hindi na rin ako nakakapagawa ng video kasi busy ako dito sa aking mga gawain. Ginagawa ko nga pala ito para maging malawak yung kalinisan ng ating paligid. Kasi nga maraming mga ano dito nakatira, yung lalo na yung mga peste na centipede, gagamba, at saka mga ahas. Ito kasi yung kinatatakutan ko kasi dito sa lugar na to. Marami kasi dito mga ahas, lalo na yung centipede. Kasi lagi akong nakakagat sa centipede, ito yung ginagawa ko, lagi akong nagdadamo. Lahat ng kasulok-sulukan ng kinukuhaan ko ng yung mga tinitirahan ng mga centipede, tapos sinusunog ko para wala na silang tirahan dyan sa lupa. At saka minsan din kung saan din ako gumagawa ng apoy, yung nagpapausok ako kung saan para maiwasan yung ahas, lalo na yung ahas kasi takot yan sila sa usok at maingay na pagpapaapoy. Tsaka lagi ko din tinatanggal yung mga natitira pang mga damo, yung mga dinamo ko. So ayan, pinapusukan ko ulit. Tsaka next day din yung ibang pagdadamo kasi araw-araw ko na rin yung ginagawa. So ayan, yung resulta maganda naman, kaso mainit nga lang kasi hindi ko kaya yung direct ng araw. So ayan, maayos naman. Tsaka yung problema ko na lang, yung mapaayos ko yung bahay. So, ewan ko nga kasi pag umuulan din, nababasa kami sa bahay. Pati higaan namin nababasa. Siyempre, pag nabasa yung higaan, tapos matulog ka sa gabi, minsan natatakot din ako sa gabi kasi umaakyat yung mga centipede. Kasi ilang beses na rin akong nakagat ng centipede. So, ewan ko nga ba kung kailan maayos yung bahay namin. Minsan nga, natutulala ako kakatitig sa taas ng bubong namin kasi umuulan talaga sa loob. Kasi walang bubong yung iba. Walang, yung tawag nun? Walang nepahat na nakalagay kasi kulang yung nilagay naming pang bubong sa taas. Kasi wala pa kami nga budget. So yan din yung problema namin mag-partner kung saan kami kukuha. Kasi yung pagtatrabaho niya hanggang yung 1 week na pinagtatrabaho niya, kulang pa nga sa pagkain namin. At saka ngayon, wala na akong kita, wala na akong trabaho. Kasi nga, busy na ako sa mga anak ko, lalo na sa kanilang pag-aaral. So, pinupukusan ko silang bantayan, turuan, para matuto. Kasi kung sasama din ako sa paghahanap buhay, walang maiiwanan ng mga anak ko. Tsaka lagi kong iiwan para lang maghanap buhay, makatulong sa asawa ko. So, hinahayaan ko na lang muna na siya muna yung kumita, kaso kulang na kulang. Pero okay lang, importante mapupusan yung mga bata kasi nung nung pinagsabay ko yung pag-reseller, paghanap buhay din, na iniiwan ko yung anak ko sa pinang-inawanan ko. Kaya natatakot na ako mag-iwan ng mga anak ko sa pag-iiwanan ko kasi nung may iniwan ako yung anak ko, yung ginawa niya kasi sa anak ko, so hindi ko makalimutan yun. Binabantayan niya nga pero minsan iniiwan niya. So doon sa pinang-iwanan ko, marami namang nagsasabing mga tao na yung mga anak ko lumalabas daw ng bahay, hinahayaan lang nung nagbabantay. Tapos nagagalit na yung nagsusumbong sa akin kasi baka daw masagasaan. Kasi nung nakitira lang kami nung 2000, nung hindi pa kami lumilipat dito, sinahayaan lang daw. Tapos lagi daw umiyak yung anak ko. So tiniis ko po yon para matapos ko din yung aking pag-aaral at pinagsabay ko na rin yung paghanap buhay. So ngayon, wala na akong trabaho, wala na lahat kasi iniwan ko na yung paghanap buhay kasi nga yung mga anak ko naman yung pupukusan ko. Kasi miss ko na yung isang taon na hindi ko nabantayan ng maayos. Kasi nababantayan ko lang kapag ako ay uuwi galing sa paghahanap buhay at sa aking pag-aaral. Naghanap buhay ako, pinagsabay ko yon para may makain lang kami at may pangtustos sa mga anak ko, lalo na sa pag-aaral ko. So ayan na nga, iniwan ko yon para mapukusan ko din yung mga anak ko kasi sobrang miss na miss ko silang makabanding. Yung hindi ko sila iiwan, yun yung na-miss ko sa kanila.
So, thankful din ako kasi nga, natapos na din lahat yung mga sakripisyo at saka ano. So, ngayon, masayang masaya ako sa buhay kong ito kahit simple-simple lang yung bahay namin. Means, kahit ganito lang yung bahay namin, napakasaya dito. Tsaka ang saya-saya ko, hindi na ako nadidepress, hindi pa ako na-stress. Dahil dito, kahit wala kang parang kapitbahay, madami na rin namang bumibisita dito sa akin. Pinapupunta ko din sila dito kasi nga masayang masaya ako dahil mas marami yung pumupunta sa akin dito, bumibisita, tinitingnan nila ako kung okay ba ako. So thank you nga pala sa mga pumupunta dito sa akin, yung nangangamusta. I love you sa inyo. So ayan lang, so dito na magtatapos. So thank you all and God bless you all.